Kaming Aprikano, hindi kami tumitingin sa oras. Iyon ang unang bagay na talagang kinailangan kong unawain ng sobra. Ang pagrespeto sa oras. Ang oras sa mundo ng mga Aprikano, iyon ang gamit sa pagbuo ng mga relasyon. May oras kami parati para kilalanin ka. Samantalang rito, dapat nasa oras palagi. Kaya ang pag-unawa sa konsepta ng kung ano ang ibig sabihin ng oras dito ay malaking pagbabago sa kultura na kinailangan kong gawin. Orihinal na nagmula ako sa Kenya. Nagulat ako na talaga bumabagsak ang mga dahon. Namamangha rin ako kapag umuulan ng niebe. Aktual na niebe ito na nananatili sa lupa. Kung bago ka sa pangmatagalang pangangalaga, makakaranas ka ng ilang bagay na susupresa sa iyo. Maaari ka magtrabaho kasama ng mga tao may iba't ibang kasarian, kultura at pananampalataya. Maaari kang umahok ng karne at alkohol. Minsan magtatrabaho ka tuwing linggo o mga holiday. Mag-aalaga ka ng hindi lang isa o dalawang tao o mag-aalaga ka ng maraming tao. Magtatrabaho ka na kasamang maraming mga tao at kung minsan magtatrabaho ka na mag-isa. Sa pagtatrabaho sa long-term care, kailangan mong magkaroon ng mahabang pasensya sa mga tao, lalo na ito ay mga residente. At pag-unawa at respeto din. Ito ang numero 1, respeto, pag-unawa at pasensya. Ang kagandahan sa mundo ng trabahong ito, pwede kang magtanong. Merong HR kung saan pwede kang magtanong para matulungan kang maunawaan ng mga bagay-bagay tulad ng bakit may mga deductions sa sweldo ko. Kung sasabihin namin sa iyo na babayaran ka namin ng mga $20 kada isang oras, may iba pang mga bagay na ibabawas dito na pinag-uutos ng estado, ng feds. Ang health insurance ay napakahalaga habang nandito ka sa bansa. Kung magkakasakit ka, masusupresa ka sa kung magkano magiging gastos nito para sa iyo. Pero kung may health insurance, mapoprotektahan ka. Para sa mga taong nagtatrabaho rito, mayroon kaming proseso kapag nagkasakit ka. Mag-aabiso ka ng hindi bababa sa 3 oras bago ang shift mo o susubukan mong may magko-cover ng shift mo. Huwag kang basta nalang hindi Una, dahil gusto mong mag-alaga ng mga tao, kailangan mo munang alagaan ang sarili mo. Dahil kung hindi ka malusog, kung hindi ka malakas, nangangahulog ang hindi mo kaya mag-alaga ng ibang tao. Para sa akin, normal sa akin na paglalakad-lakad. Madalas ako naglalakad tuwing mga bakanting oras ko. Uuwi, kakain, maliligo, manunood ng 1 o 2 pelikula, at matutulog ulit para ihanda ang sarili para sa susunod na araw. Ang komunidad ang outlet namin at nararamdaman ko na ang mga mas bagong imigrante sa koneksyon nila sa simbahan, sa koneksyon nila sa komunidad, nagagawa nilang ituring ang oras na malayo sa trabaho bilang tunay na oras na malayo sa trabaho. Kapag umaalis ako rito kada araw, magandang pakiramdam ko. Napakaganda na pakiramdam ko. Bakit? Nakaapekto ako sa buhay ng mga tao. Higit ito sa trabaho para sa akin dahil tinuturing ko sila na parang pamilya. Hindi nyo kailangan magmula sa isang nanay o tatay o parehong kulay ng balat. Mararamdaman mong mayroon kayong ugnayan. Alam mo yun, yung inaintindihan kanila, naintindihan mo sila. Ang tingin ko sa kanila, isang pamilya para sa akin. Masaya akong makita ka. Nasisiyahan akong makita ka. Mahal kita, okay? Mwah. Mahal kita, babalik ako sandali, okay? Mabuti para sa lahat ang larangang ito. Walang imposible hanggat nakatuon ang isip mo rito. Tinuturuan ka namin, inihahanda ka namin, sinusubukan ka namin sanayin sa kapaligiran ito nang sa maging matagumpay ka. Payo ko sa mga bagong Amerikano, huwag matakot. May isang bagay na naghihintay para sa iyo rito at laging may lugar para sa paglago. Maging totoo ka lang sa sarili mo at ilagay mo ang puso mo sa paggawa ng trabahong pinili mo.